I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Yusek, good afternoon po. Yusek, si self-confessed aide Ramil Madriaga claimed during the House impeachment hearing that former President Rodrigo Duterte and some retired military generals allegedly discussed plans to unseat President Bongbong Marcos, including a supposed assassination plot. He also alleged that there was a deal between the Marcos and Duterte camps for the president to step down by 2025 or parasahan daw po siyang papaalisin sa pwesto. Given the gravity of an alleged assassination plot against the president, will Malacanang order a separate and full-scale investigation on the matter? Sa ngayon po ay alamin natin ang buong katotohanan rito. Pero ang pinag-usapan na ni Mr. Ramil Madriaga at ng dating Pangulong Duterte ay wala po tayong personal na kaalaman, kahit na ang Pangulo ay walang personal na kaalaman patungkol po dito. Ang Pangulo po ay nangampanya sa taong bayan, nangako na maglilingkod sa taong bayan at nangakong tatapusin ang kanyang termino para sa bayan. Pero ma'am, how concerning po ang mga ganitong lumalabas na plano of alleged assassination? And this is not the first time na parang may threat din po sa naging buhay ng Pangulo. Recently, si Davao Mayor Baste Duterte, sabi niya ang gusto niya rin po ay ulo ni PBBM. Ano po ang komento ng palasyo dito, ma'am? Hindi na nga po na bago ito, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sinimulan na nga po ito ng Vice Presidente, na dinigdanin po natin, si Mayor Baste Duterte. So, hindi na po kailangan mag-utos ng Pangulo para imbestigahan ito. Ang NBI po, kayo po ay nakatalagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng death threats sa Pangulo. At kahit sino mang ordinaryong tao, meron po kayong obligasyon na imbestigahan ito. So the palace po is asking the NBI or NBI na po to do their own investigation? Ang NBI na po ang dapat na mag-imbestiga dito. Last na lang po, ma'am. Today's briefing, Senator Amy Marcos publicly appealed to her brother, the President, saying he knows the truth and should correct what described as false claims. Ginagamit daw po si Ramil Madriaga ng mga politiko. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Related question mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Good afternoon, Yusek Claire. Have you spoken to the President about these revelations by Mr. Madriaga? Sa ngayon po ay pinaalam po natin kung ano nangyari at ang palasyo naman po ay nagmo-monitor para ipaalam po sa Pangulo kung ano po ang nangyayari. And any reaction from him? Did he say that that's an incredible claim, that there was an agreement with the Duterte camp, that he will step down in 2025? May ganun po ba? Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. O nag-react nga po ba siya? Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. Okay, last po. There were attempts to put into question the credibility and character of Ramil Madriaga by some members of Congress. Kayo po, ma'am, as a trial lawyer, how do you assess the credibility of Ramil Madriaga as a witness? As a trial lawyer, not as a palace press officer. Ang isang tao, kahit ikaw man ay kriminal, o ikaw man ay sinasabing nagbebenta ng ligaya, kapag ikaw ay may kaalaman at insider ka, hindi pwedeng isawalang bahala ang iyong sasabihin. Hindi questionable ang kredibilidad anumang antas mo sa buhay. So, kailangan lang mapakinggan ang lahat na masasabing may kinalaman sa anumang anomalya. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, tuloy po ba yung filing of cases against fake news peddlers and this week? And na-identify po ba natin kung sino-sino yung mga nasa likod, individual man o grupo ito, Yusek? Magsasampa po ng kaso ng further investigation ngayong hapon. At yes, meron pong 3. Can we name names? Kapag ka po na ibigay na po ang dokumento sa DOJ, ibibigyan po namin kayo ng kopya. Malalaking personality ito, Yusek. Yes. Sige po. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi ma'am, good afternoon po. Balikan lang natin yung nangyari ng Lunes na nag-jogging ang Pangulo at nag-post na naman po si
dating spokesperson Harry Roque at sinabi niyang, and I quote, mas mabuting mag-release ng medical bulletin kaysa patakbo-takbo ng ilang metro. Para po sa Pangulo, gusto lamang niyang ipakita sa mga nagmamahal sa kanya at sa taong bayan kung ano pa talaga ang kanyang health condition. Ito po ay para maisantabi ang mga kasinungalingan na ngayon ay nagsisirculate laban sa kanya. Ang pagtakbo po ay hindi masama. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. Tama. At tandaan po natin, kahit naman po noong nakaraang Pangulo, ilang linggo siya nawawala. Pero anong sinabi ng kanyang mga alipores at alagad? Ito po, nandyan po si dating presidential spokesperson Ernesto Abella. Ang sabi, as far as I can see, there's really no need to do that. Release Duterte's health records. Kahit na po itong si Harry Roque, ang sinabi po niya, I don't think the people should worry about lack of transparency because the president himself will say what his condition is. So, nakita na po natin kung anong kondisyon ng Pangulo. Kayo po mismo ang saksi. So, ganito mga paninira nanggali lamang sa kampo ng nais na pabaksakin ng Pangulo. Sila po ay mga mapanira lamang at walang magawa sa buhay. Ma'am, on another topic naman po, yung pinaka-latest is sa patuloy na hindi pagharap ni VP Sara sa impeachment proceedings. Ano po ang nakikita niyong ang masasabi ng palasyo tungkol dito? Choice niya po yan. Kung ayaw niya pong ipakita sa taong bayan ang katotohanan at yung issue about accountability and transparency, yan po ay hindi niya pinakikita sa taong bayan ngayon. Choice niya po yan. Thank you. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have Palace's reaction about the filing of petition of the United People's Initiative? Based on their position, they are actually asking the Supreme Court to order the President to undergo a hair follicle drug test para daw matapos na yung mga issues about this. Yun po muna. What's your comment? Sino po bang gumawa ng issue unang-una? Hindi po ba sila? Silang gumagawa ng issue na walang basihan. So, meron na po rin dati naging ruling ng Supreme Court patungkol po dyan sa nakaraang Pangulo. At ating ipapakitang muli, no? Isa itong article na sinulat, babanggitin ko ng pangalan, ni Mr. Ray Panaligat. Okay? So, ang Supreme Court po ay nagbigay na rin po ng desisyon patungkol po dito na hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records, especially, and I quote, apparently, petitioner's allegation that the President is seriously ill is unsubstantiated and is based merely on petitioner's surmises and conjectures regarding his perception of the declining health of the President, referring to President Duterte at the time. So, kung puro chismis lang po ang pagbabasihan ninyo, at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin ang Supreme Court ay hindi naman po babalik na rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Ma'am, isa pa po, ipinunto rin po kasi nila doon sa kanilang petition na the right to information is paramount. We, the people, as sovereign, have the right to assert transparency regarding the condition of officials who exercise executive power in our name. So they are asking for transparency. Are we not transparent? You have seen the President working. You have seen the President reporting face to face. Personal pa. So, unless they can prove that there is serious illness, then there's no need for the President to do that based on the Supreme Court decision. Tama. Thank you, Sec. Sunod na tanong mula kay Ana Bazo, GMA Online. Afternoon, ma'am. Ma'am, Cavite Representative Kiko Barzaga has called for the ouster of the President, claiming na si Presidente yung nasa likod ng pagpapakulong sa kanya. Sabi niya, lumalaban pa rin siya kahit pinakulong siya and kailangan na raw pong tanggalin si Pangulo sa posisyon dahil sa ang dami na niyang ninakaw galing sa flood control and masyado na niyang pinataas ang presyo ng gasolina. Nakakatawa. Baka lang po may comment ang palas, ma'am. Siraulo.
Yan ang problema sa atin, di ba? So, alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sino ang nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So, paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Hindi siya sinasampahan ng Pangulo ng anumang kaso kahit anong klaseng paninira ang ginagawa niya. Sa mga ganitong klaseng tao po, alam natin, may mga taong fake news peddler, obstructionist, destabilizer, sakim sa kapangyarihan. Correct. Ito mga taong to ay hindi na natin po papaharapin sa salamin para tignan ang kanilang konsensya dahil wala silang konsensya. Kayo na lang po, sa mainstream media at matitinong nasa SOCMED, kayo na po ang humarap sa salamin at tanungin nyo, totoo ba itong sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga? Yes. Ma'am, yung Yan, si Jose statement Castro. lang po ni Congressman, as a lawyer, ma'am, makikita nyo rin po ba ito na inciting to sedition na rin yung ginagawa niya? Obviously, yes. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Si Palpal, si Meow Meow. Hi ma'am, good afternoon. Mga siraulo. Earlier today po, si Vice President Sara Duterte issued a statement regarding the impeachment proceedings yesterday, and she did not directly address the allegations on corruption. She chose to focus on the law school issues. And at the end of that statement, she said na the government failed to give relief to the public in this price crisis because the public funds are being used for political maneuvering. Ano po ang reaction po ng Palace po dito? Muli, no? Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. Kakahiya. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Yan ang sabi ni Gore Vidal. Agree. Ilang oras po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Halos 2 oras tayong nagkaroon ng diskusyon kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Halos 2 oras. Natapos na nga po ang lunchtime, hindi pa po tayo nakapag-lunch para lang matapos ang ating briefing. Sa oras na yun, wala man lang ba siyang nalaman at nakita at narinig kung ano-ana ang mga programa ng Pangulo. Nakakalungkot para isang public servant, no? Nakakalungkot para sa isang public servant na lumalabas na walang alam. At wag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Tama, hindi ang government. Ma'am, on another matter po, the Ombudsman is investigating 26 lawmakers na allegedly ay involved po sa infrastructure scandal, no? Not just flood control but infrastructure scandal. May knowledge po ba tayo dito or ano po ang masasabi po natin? Well, trabaho po mismo ng Ombudsman, ng DOJ, ang pag-iimbestiga po dito. So, maganda po yan na pangitain at senyales na patuloy at porsigido po ang Office of the Ombudsman na tutukan ang korupsyon na naganap kahit ngayong administrasyon na to at noong nakaraang administrasyon. Maganda po yan. So we are seeing more names po being implicated in this scandal po. Depende na po yan sa maiimbestigahan po ng Office of the Ombudsman. Okay, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Microphone, please. Ay, dito. Kay Mase. Good afternoon po, ma'am. Reaction lang po regarding po dun sa recent IMF at saka Moody's projection po sa economic growth ng Pilipinas. Confident pa rin po ba ang Marcos administration if it will still achieve upper middle income status and its poverty reduction targets within the Marcos administration po? Although sabi nga natin na hindi ginusto ng pamahalaan at ng Pangulo ang nangyayaring kaguluhan po sa Middle East, minabuti po natin na kunin na rin po ang komento ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca patungkol po dyan. Ibibigay ko po ang kanyang mensahe and I quote, "By July 2026, the World Bank will indicate whether
we have met the income threshold for upper middle income status based on 2025 performance. Formal classification may require additional years of sustained results. We remain confident this will be achieved within the term of the Marcos administration. Despite geopolitical tensions and heightened uncertainty, we will stay the course in stabilizing the economy and strengthening social protection to sustain poverty reduction. Thank you po. Another topic po, ma'am. I-clarify lang po namin kung may flagship project po ba ng Marcos administration yung naapektuhan na ng ongoing austerity measures? Sa ngayon po ay hihingin ko po muna at ay bibigay ko po sa inyong detalye. Thank you po. Follow-up question mula kay Chloe Ufana, Business World. Yusek, also on the IMF, they cited po a weaker than expected reform momentum, a sharp decline in public investment and confidence as key drags for its slashed forecast. What specific steps is the President taking to reverse these in the near term? Well, alam naman natin po kung ano pong ginagawa ngayon ng economic team, pati po sa pangunguna rin po ni Secretary Arsenio Balisaca. Sinabi niya rin po ito, in a quote, most Asian economies are likely to miss their growth targets this year due to global supply chain disruptions and heightened uncertainty from the Middle East. So sa ngayon po, kahit ano po ang naranasan natin ngayon dahil dulot ng gulo dito sa Middle East, pinagsusumikapan po ng gobyerno na maibsan or maiwasan, mabawasan ang naranasan natin na hirap dulot ng krisis sa Middle East. So patuloy pa rin po ang pagpapalago ng ekonomiya. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Hi ma'am, on a different topic lang po. Another lawmaker supported the proposal to suspend the pension premium sa members po ng state-run pension funds. Senator Sherwin Gatchalian is proposing the Protect program where the government will temporarily shoulder the contributions of employees para po sa SSS and GSIS as a measure to the middle income class. So, how does the Palace view this proposal and kakayanin po ba ng pondo ng pamahalaan na sagutin yung pension premium ng mga members? Yan po ang aaralin. Pero sa ngayon po, meron na pong ginagawa na ang SSS, ang GSIS at pag-ibig para sa ating mga kababayan dahil nga sa nangyayaring gulo dito sa Middle East. Sa SSS po ay meron na po silang aabot po sa 60 billion pesos financial assistance and benefits para sa mga miyembro, pensioners at sa mga employers sa kanilang mga loan programs at yung early implementation ng 2026 pension increase. At nandun din po yung loan penalty condonation, pati po sa employer na patungkol po sa contribution delinquency. Ay meron na rin pong relief na ibinibigay po ang SSS. Ang GSIS naman po, sa ngayon, meron pong tinatawag na Balik Ginhawa Program. Ito po yung 3 buwan na loan, 3 buwang loan moratorium. I-refund muna para po magamit ng ating mga kababayan at babayaran po nila ito nang wala pong tinatawag na interest. At meron na po, sa ngayon po ay meron 297,162 out of 353,667 applications na nag-qualify na po para dito sa Balik Ginhawa Program. Sa Pag-ibig naman po, nag-announce po ang Pag-ibig na special benefits package para po sa mga repatriated OFWs. At pwede pong ma-withdraw up to 100% ang Pag-ibig regular savings and modified Pag-ibig 2 savings bago po ito mag-mature. At makaka-avail din po sila ng 3 buwang moratorium sa kanilang housing loan payments na walang interest at walang penalties. Thank you, ma'am. Isang follow-up lang po doon sa question ni Kuya Alvin kanina, doon sa magpa-file po ng complaint against po doon sa mga nagpakalat ng fake news sa health ng Pangulo. Last Monday po si Senator Amy, nagbanggit po siya ng statement related din sa health ni President Marcos. And later that afternoon, si Pangulo po, siya po yung mismo nag-debunk ng mga claims about his health. Possible din po ba na makasama sa mga irereklamo ang kapatid ng Pangulo? Kung si Pangulo pang tatanungin natin, buong pagmamahal, buong paggalang ang ibinibigay niya sa kanyang kapatid. Hindi po siya kakaibang kapatid. So yung pang ugali ng ating Pangulo.
So, ang NBI po, depende na po sa NBI yan kung paano nila itong iimbestigahan. Thank you po. Wala nang katanungan mula sa MPC. Balik sa iyo, Claire. The President has accepted the resignation of National Security Advisor Eduardo Año. Secretary Año has decided to retire from public service after decades of continuous service in government and the military. We thank Secretary Año for his dedicated and distinguished service to the Filipino people. As National Security Advisor, he played a key role in strengthening our national security framework, advancing our counterterrorism and internal security efforts, and ensuring close coordination across the security sector during a period of evolving regional and global challenges. His leadership has helped maintain stability and protect the welfare of our citizens. The President has appointed Eduardo Oban Jr. as his successor. Secretary Oban is a former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines and a graduate of Philippine Military Academy class of 1979. He has extensive experience in military operations, defense planning, and national security, having also served as Deputy Chief of Staff for Plans, J5, and head of the Visiting Forces Agreement Commission. With this depth of experience, the President is confident that Secretary Oban will provide steady and capable leadership in advancing the country's national security priorities and ensuring continuity in the government's efforts to keep the nation safe and secure. End of quote. Thank you. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. So yun mga kababayan, narinig nyo? Yung another black propaganda na naman ng mga DDS. Ayun, yung fulik test kuno. Kahit alam na alam nila, na mayroong resulta galing sa Sinslok, pinipilit pa rin nila. Alam niyo kung bakit ginawa nila yan? Pangpanangga dyan sa impeachment ni Sara Duterte. Lalo't mabigat ang akusa ni Madriaga. Yan na naman. Gumagawa na naman sila ingay. Diba sinabi ko? Abangan po natin. Mga black propaganda ng mga DDS. Ayan, na naman. Tagilid sila kasi. Diba? Yung mga galaw nila, alam na alam ng Pangulo yan eh. Yung threaten sa kanya na sinabi ni Mr. Madriaga na ang isa sa mga opsyon ay lasunin ng Pangulo. Kumikilos sila. Ang Pangulo gumawa na ng hakbang. Since pa, noong 2022, malakas ang pakiramdam ng Pangulong Marcos Jr. Yung mga plano na yan. Mga traidor yan eh. Sa totoo lang. Pero ngayon, tingnan mo. Sa katalinuhan ng Pangulo, silang nabaliktad. Sinong pinakulong? Well, anyway, alam nyo na. So, yun mga kababayan. Yan po ang pinaka-latest updates natin. Hatid po ni Josek Castro. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye-bye and babus. God bless Philippines. Bye everyone. Follow me and likes. Bye guys. There's more.